New day, new start. Ang nakaraan. Tuwang-tuwa si Ana sa pagkikipag-usap sa mga alaga ni Lolo Kokoy. Lolo Kokoy, may kalabaw ka din pala? Opo, apo. Kaw-kaw ang pangalan niya. Hello, Kaw-Kaw. Kumusta ka na? Siguro, ang bait mo, Kaw-Kaw. Ang galing sumagot ni Kaw-Kaw. Oo, apo. Mabait yan si Kaw-Kaw. Siya ang katuwang ko dito sa bukid. Ano ang ginagawa ni Kaw-Kaw dito sa bukid, Lolo? Siya ay nag-araro para sa aking pagtatanim ng palay at gulay. Talaga po, Lolo? Ang bait mo naman pala, Kaw-Kaw. Sumasagot na naman siya. Hindi lang pala mga hayop ang inalagaan mo, Lolo. Pati po pala pagtatanim ng palay at gulay, ginagawa mo na. Apong, kung hindi kami magtatanim ng gulay, wala kaming makakain dito. Kailangan masipag ka dito sa bukid. Ang swerte ko naman. Kayo ang lola at lolo ko. Pati si Kaw-Kaw nabaitan sa inyo, lola at lolo. Pagkalipas ng 5 minuto, Nanay Tikya, Tatay Kukoy, Ana, dito muna kayo. Kakain muna tayo. Nagluto si Gregor ng balinghoy na puto. Kakain na tayo, Nay. Tay, Ana, nakahanda na ang pagkain dito. Wow! Ang sarap naman ng balinghoy na puto. Sigurado ako, Lolo Kokoy, kayo po ang nagtanim ng balinghoy. Opo, apo. Kung gusto niyo, pag-uwi niyo sa Muntinlupa, magdala kayo. Salamat, Tatay Kukoy. Tamang-tama, mamimigay din po ako sa mga kapitbahay ko. Isang sako na dalhin niyo. Tamang-tama, nakasama niyo si Gregor para may magbuhat. Opo, Nay, Tikya. Salamat ng marami sa inyo ni Tatay. Sigurado ako matutuwa ang kapitbahay namin. Salamat din, Lola Tikya at Lolo Kokoy. Nabusog na naman kami. Sobrang sarap! Hanggang dito na lang mga gupo. Abangan ang karugtong ng ating kwento. Maraming salamat po.